Maraming kritiko ng Gilas Pilipinas na naglabasan pagkatapos ng 3 talo natin sa first round ng FIBA World Cup. May mga nagsasabi na ang mga inaasahan nilang players ay nag-underperform sa mga larong kailangan silang magpakitang gilas. Dalawa sa mga players na madalas nating nakikita ang pangalan sa mga discussions online ay si Jordan Clarkson at Kai Sotto. Kamusta nga ba ang naging performance nila at bakit nga ba ganun na lang kung mabash ang dalawa sa mga social media sites? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at down to the last 2 ball games na lamang ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. At yan nga ay sa mga classification games kung saan susubukan makasungkit ng panalo ng ating national team and at best ay makuha ang nag-iisang outright spot sa Olympics para sa Asia. Dahil dyan guys ay umaasa ang marami na magiging maganda ang performance si Jordan Clarkson na honestly ay malayo ito sa mga ipinakita niya noong qualifiers. Oo nga, at JC is leading the scoring for Gilas at pangatlo pa nga ito sa scoring leader sa World Cup. Pero mapapansin natin ibang-ibang JC ang nakikita natin so far sa 3 laro ng Gilas. May mga factors tayong nakikita kung bakit nga ba tila hindi yung JC na inaasahan natin ang napapanood natin ng live. Una guys ay ang kawalan ng sistema ng Gilas. Tila nga ba hinahayaan na lang nila na si JC lang ang option natin sa opensa. Ang resulta ay very predictable at napapagandaan ng mga nakakalaban natin ang opensa ng Gilas, kaya naman makikita natin na hirap si JC dahil nga na-check ito ng mga bumabantay sa kanya. Pangalawa ay kulang tayo sa ipinapasok ni Coach Chot Reyes ng isang pure point guard. May isa sana tayong ganito in Kiefer Ravena pero bibihira nga lang itong gamitin. Alam ko naman guys na maraming bashers si Kiefer pero aminin man natin o hindi ay nagkakaroon ng impact si Manong Keith kapag ito nga ang nagtitimon sa loob ng ballgame para sa Gilas. Ang resulta kapag wala si Kiefer sa loob at si JC ang nagdadala ng bola ay ekstrang pagod ito para sa kanya dahil siya na nga ang nagdadala ng bola. Siya pa rin ang titira at didepensa kaya naman todo ang pagod ng mama. Kaya mapapansin natin guys sa mga huling yugto ng ballgame ay wala na ang legs niya at hindi na nga pumapasok ang mga tira niya at sa depensa naman ay hindi na siya masyadong nakakasabay. Pangatlo at sa tingin ko ay ito ang pinakamahalaga ay ang kakulangan niya ng practice time with Gilas. Kahit pa man sabihin natin na NBA player ito, kung ang mga teammates naman niya ay masakit man sabihin ay hindi niya ka-level kaya naman kinakailangan niya magkaroon ng familiarity at chemistry sa kanyang mga teammates. Sa mga plays ng Gilas ay makikita natin na kapag hawak na ni JC ang bola ay nakaabang na lamang ang kanyang mga kampe at kapag napasahan ay hindi nila nako-convert ang kanilang mga tira. Nawala na din guys ang mga nakita nating Jordan to Kai connection noong World Cup windows na isa sa mga inaabangan sana ng maraming Pilipino. May kakaiba guys sa mga galaw ni Kai kung ikukumpara ito ng FIBA windows. A step slower nga si Kai sa opensa at sa depensa. Wala ang gigil ni Kai as shown sa mga laban natin noon kontra Lebanon at Saudi. Hindi naman sa binabash natin ang ating pambato guys at ako mismo ang umaasang magandang performance niya dito para sa kanyang NBA dream pero parang hindi pa ito 100% sa kanyang injury. Gaya ni JC ay huli nang pumasok si Kai sa training ng Gilas kaya naman mapapansin natin na hindi siya in sync sa kanyang mga teammates. Parang wala din sa kondisyon si Kai at wala pa sa tiyempo ang ating pambato. Siya pa naman sana ang inaasahan nating tutulong kay JC sa pagbuhat sa Gilas pero mas mahaba pa ang oras nito sa bench at hindi nga mabigyan ng plays at playing minutes ni Coach Chot Reyes. Pero hindi pa naman huli ang lahat guys at may pag-asa pang makabawi si JC, Kai at ang ating Gilas Pilipinas at i-turn around ang kapalaran natin sa hosting natin sa World Cup. May chance pa tayong makuha ang outright Olympic slot ng Asia. Kinakailangan lang nating mag-regroup at ipanalo ang mga laban natin kontra China at South Sudan. Alam ko magiging mabigat itong mga makakalaban natin at ang pangunguna ng Japan na may isa ng panalo para sa ticket sa Olympics pero ika nga nila ay parang karera lang yan. Maaring nasa unahan ng karera ang Japan ngayon pero ang mahalaga ay hindi pa tapos ang laban at we are still in the game para manalo at makuha ang ultimate goal sa finish line at yan nga ay ang makapasok sa mas prestigious basketball event na Olympics.